Sige mga kaibigan, hayaan ninyong maging prangka ako sa inyo. Sasabihin ko sa inyo ang isang bagay na hindi madalas sabihin ng malakas ng karamihan sa mga doktor. Sa ngayon, ang bilang ng inyong similya or sperm count ay maaaring nasa pinakamababang antas nito. Hindi ko lang sinasabing mas mababa kaysa noong kabataan ninyo. Ang ibig kong sabihin, maaaring umabot na ito sa peligrosong antas. At kasabay nito ang inyong testosterone, ang inyong enerhiya, ang inyong sigasig, at ang pakiramdam ng kasiglahan na dati ninyong binabaliwala ay maaaring unti-unti nang nawawala. Madalas itong nangyayari ng tahimik, walang anumang babala. Pero heto ang magandang balita at gusto kong pakinggan ninyo ito ng malinaw na malinaw. Hindi ito isang permanenteng kalagayan. Hindi kayo sira. Ang ibabahagi ko sa inyo ay maaaring ang pagbabagong matagal nyo nang hinahanap. Ako si Dr. Jose Reyes, isang manggagamot na may espesyalisasyon sa pangangalaga ng mga nakatatanda sa loob ng mahigit 3 dekada. Inilaan ko ang aking buhay sa pagtulong sa mga kalalakihan, lalo na sa mga nasa edad 60 at pataas, na maibalik ang kanilang likas na lakas, mabawi ang kanilang kumpiyansa, at muling maramdaman na sila ay ganap at tunay na buhay. At heto ang isang bagay na lubos na mali ang pagkakaunawa ng karamihan. Iniisip nila na ang pagiging fertile at ang sigla ay para lamang sa mga mas bata. Ngunit ang katotohanan, taglay pa rin ng inyong katawan ang blueprint para makagawa ng malalakas at malulusog na similya at mapanatili ang matatag na antas ng enerhiya. Kailangan nyo lang itong bigyan ng tamang panggatong. Ang paglalakbay na iyan ay nagsisimula sa 5 partikular na pagkain na sa kasamaang palad ay binabaliwala ng karamihan sa mga kalalakihan, o mas malala pa ay sadyang iniiwasan. Ang mga pagkaing ito ay hindi lamang suportado ng mga sabi-sabi. Ito ay napatunayan ng siyensya na nakakatulong na maparami ang volume at mapabilis ang paggalaw ng similya at suportahan ang malusog na antas ng hormone. Bukod pa riyan, sinusuportahan din ng mga ito ang inyong puso, utak, kalamnan, at maging ang inyong kalooban. Manatili kayo sa akin dahil sa ilang sandali, isisiwalat ko ang lahat ng 5. At hayaan ninyong sabihin ko ang ika-5 ay isa sa mga hindi pinapansin ng karamihan sa mga lalaking lampas 20, ngunit ito na marahil ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Bago tayo magpatuloy, kung nakikita ninyo ang halaga sa mga mensaheng tulad nito, maglaan ng sandali upang mag-subscribe. Sa ganoong paraan, hindi ninyo kailanman mapapalampas ang isang makapangyarihang payo na idinisenyo upang tulungan kayong manatiling malakas, puno ng enerhiya at masigla hanggang sa inyong mga ginintuang taon. Sige, simulan na natin ang pinakapuso ng usapan. Mag-umpisa tayo sa unang pagkain na maaaring lubos na mapabuti ang produksyon ng similya, suportahan ang inyong testosterone, at tumulong na maibalik ang inyong sigla. Ito ay simple, madaling hanapin at suportado ng matibay na siyensya, ngunit hindi pinapansin ng karamihan sa mga kalalakihan ang pambihirang kapangyarihan nito. Hayaan ninyong ipakita ko kung bakit kailangang nasa inyong plato ang pagkaing ito simula ngayon. 1. Walnuts. Magsimula tayo sa isang makapangyarihan
Ngunit madalas na minamaliit na pagkain na may mahalagang papel sa pagpapasigla ng kalusugan ng isang lalaki ang walnuts. Sa totoo lang, noong una akong nagsimulang manggamot ng mga nakatatandang lalaki na may mga issue sa sigla, ilang dekada na ang nakalipas, hindi ko inaasahan na isang simpleng bagay tulad ng walnut ang paulit-ulit na lilitaw sa mga pananaliksik. Ngunit nangyari ito. Habang mas marami kaming natutuklasan, mas nakikita namin kung ano ang itinago ng kalikasan sa harap mismo natin. Ang walnuts ay hindi lang meryendang mabuti sa puso. Ito ay panggatong para sa inyong buong sistema. Mayaman sa omega-3 fatty acids, nakakatulong itong mapabuti ang daloy ng dugo direkta sa mga bayag na tinitiyak na mayroon ang inyong katawan ng kailangan nito upang makagawa ng semilya na sagana sa dami at kalidad. Ngunit ang tunay na mahika ay mas malalim pa. Ang walnuts ay naglalaman ng L-arginine, isang compound na tumutulong na i-relax ang mga daluyan ng dugo at suportahan ang natural na produksyon ng testosterone. Para sa mga nakatatandang lalaki, para na kayong nakahanap ng ginto. Nagkaroon ako ng mga pasyente sa kanilang 60s tulad ng isang Ginoo na nagngangalang Mang Juan na nagdagdag lamang ng isang maliit na dakok ng walnuts sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Bumalik siya pagkatapos ng 3 buwan na may mas magandang resulta sa laboratorio at kapansin-pansin ang pagtaas ng kanyang enerhiya, kalooban, at maging ng kanyang kumpiyansa sa kwarto. Sinabi niya sa akin na hindi niya naramdaman ang ganoong klaseng sigla mula pa noong siya ay nasa 40s. Para bang may isang switch na muling binuksan. Mayroon ding makapangyarihang bitamina E at mga plant-based na antioxidant sa bawat kagat na nagtatrabaho upang bawasan ang pamamaga sa reproductive system at suportahan ang pangkalahatang kapaligiran kung saan ginagawa ang inyong similya. Hindi lang ito tungkol sa paggawa ng mas maraming similya. Ito ay tungkol sa pagbuo ng mas mahusay na similya, mas malakas, mas mabilis, at mas matatag. Hindi lang ninyo ibinabalik ang paggana, ibinabalik ninyo ang dangal. At heto ang talagang tumatatak sa akin, napakaraming lalaki ang naglalakad na iniisip na ang bahaging ito ng buhay ay tapos na ang paghina ay natural na bahagi ng pagtanda. Ngunit nakita ko ng paulit-ulit na hindi ito tungkol sa edad. Ito ay tungkol sa nutrisyon. Nais pa ring gumanap ng inyong katawan. Kailangan nyo lang itong bigyan ng tamang mga kasangkapan. Ngayon, kung ang isang simpleng bagay tulad ng isang dakok ng walnuts ay maaaring magsimulang baguhin ang takbo, isipin kung ano ang mangyayari kapag isinama natin iyan sa ating susunod na pagkain, isang siksik pang-araw-araw na pampalusog na hindi lang bumubuo ng mas malalakas na similya kundi nagpoprotekta rin sa kanila mula sa pinsala. Malamang ay mayroon kayo nito sa inyong kusina ngayon. Magpatuloy tayo. 2. Itlog. Sunod, lumipat tayo sa isang pagkain na napakapamilyar, napakaordinaryo na hindi napagtatanto ng karamihan sa mga lalaki na ito ay nagtataglay ng blueprint para sa mas malakas at malusog na similya, ang mga itlog. Noong lumalaki ako, naaalala kong pinapanood ang aking ama na bumasag ng 2 itlog tuwing umaga nang walang palya. Hindi niya alam ang siyensya sa likod nito noon,
ngunit sa kanyang likas na kaalaman, may ginagawa siyang napakatama. Makalipas ang ilang dekada, bilang isang manggagamot, may kumpiyansa akong masasabi na pinapakain niya ang kanyang katawan ng isa sa pinakakumpletong pagkaing nagbibigay sigla. Ang mga itlog ay maliliit na powerhouse ng nutrisyon. Nagbibigay ito ng dekalidad na protina na mahalaga para sa produksyon ng similya at isang buong hanay ng mga kritikal na sustansya na tumutulong sa inyong reproductive system na gumana ng husto. Ngunit ang tunay na nagpapatingkad sa mga itlog ay ang kanilang mayamang supply ng bitamina E at choline. Ang bitamina E ay nagsisilbing panangga na nagpoprotekta sa inyong similya mula sa oxidative damage, ang uri ng stress sa cell na maaaring magpahina sa kanilang istruktura bago pa man nila magawa ang kanilang trabaho. Ang choline sa kabilang banda ay isa sa mga hindi gaanong kilalang bayani ng kalusugan ng mga lalaki. Ito ay may mahalagang papel sa produksyon ng testosterone at sa integridad ng lamad ng similya sperm membrane na ginagawang hindi lamang mas marami ang inyong similya, kundi mas malakas at mas may kakayahang makarating sa dulo. Nagkaroon ako ng mga pasyente sa kanilang huling 60s na gumawa ng isang simpleng pagbabago, nagdagdag ng 2 o 3 itlog sa kanilang almusal araw-araw. Sa loob ng ilang linggo, nagsimula silang makaramdam ng pagkakaiba, mas maraming enerhiya, mas malinaw na pag-iisip, at sa ilang mga kaso, kahit na mas malakas na paninigas sa umaga. Hindi ito mahika. Ito ay nutrisyon na naaayon sa biyolohiya. Ang mga itlog ay higit pa sa pagsuporta sa inyong reproductive system. Nagpapalakas ito ng paggaling ng kalamnan, nagpapatibay ng buto, nagpapahusay ng pag-andar ng utak, at tumutulong na i-regulate ang inyong mga hormone. Kapag tinatanong ako ng mga kalalakihan kung paano maibabalik ang kanilang sigla ng walang gamot o mga invasive na treatment, madalas akong ngumingiti at sinasabing magsimula sa 2 itlog at 1 layunin. Ngayon, kung ang mga itlog ang inyong baluti at tagapagtayo, ang susunod na pagkain ay ang inyong panloob na mekaniko, nag-aayos, nagpipino at nag-o-optimize sa mismong DNA ng inyong similya. Madalas itong nakakaligtaan, lalo na ng mga lalaki, ngunit nagtataglay ito ng isa sa pinakamakapangyarihang sustansya para sa fertility sa lahat ng panahon. Malamang kung kayo ay tulad ng karamihan sa mga lalaking lampas, siginta, hindi kayo nakakakuha ng sapat nito. Tuklasin natin kung ano ito at kung bakit maaaring nakasalalay dito ang inyong kalusugan sa hinaharap. 3. Madidilim na madahong gulay, dark leafy greens. Ngayon, pag-usapan natin ang isang grupo ng mga pagkain na tahimik na nagtataglay ng kapangyarihang baguhin hindi lamang ang kalusugan ng inyong similya, kundi ang mismong kalidad ng inyong DNA. Ang madidilim na madahong gulay, ang spinach, kale at Swiss chard ay maaaring hindi ang mga unang bagay na kinukuha ninyo bilang isang lalaking lampas 60. Naiintindihan ko. Hindi ito ang mga magagarbong pagkain na nakakakuha ng inyong atensyon. Ngunit pakinggan ninyo ako dahil maaaring ito ang nawawalang piraso sa inyong reproductive puzzle. Ang nagpapahalaga sa mga madahong gulay ay ang kanilang mayamang supply ng folic acid, na kilala rin bilang bitamina B9.
Isa ito sa mga pinakanakakaligtaang sustansya sa kalusugan ng mga lalaki, ngunit ito ay may direktang papel sa kung paano nabubuo ang inyong similya at kung gaano nananatiling buo ang kanilang DNA. Naaalala ko ang pakikipagtulungan sa isang pasyente na nagngangalang Mang Tomas, isang 87 taong gulang na retiradong inhinyero. Dumating siya sa aking opisina na bigo, mababa ang enerhiya at kumbinsido na ang kanyang pinakamahuhusay na taon ay lumipas na. Ang kanyang pagsusuri sa dugo ay nagpakita ng borderline na kakulangan sa folic acid. Nagdagdag kami ng 2 serving ng madidilim na madahong gulay sa kanyang pang-araw-araw na pagkain, mga simpleng pagbabago tulad ng ginisang spinach sa hapunan o pag-blend ng kale sa isang morning smoothie. Sa loob ng 2 buwan, bumuti ang kanyang sperm analysis, naging stable ang kanyang enerhiya at marahil ang pinakamahalaga, bumalik ang kanyang pakiramdam ng pagkakaroon ng layunin. Sinabi niya sa akin, "Doc, pakiramdam ko, nagiging present na ulit ako sa sarili kong buhay." Iyan ang ginagawa ng folic acid. Hindi lang ito tungkol sa paggawa ng similya, ito ay tungkol sa paggawa ng similya na nagdadala ng inyong genetic legacy ng walang mga pagkakamali. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mababang antas ng folic acid ay maaaring magpataas ng rate ng chromosomal abnormalities sa similya ng hanggang 20. Hindi iyan maliit na bilang. Iyan ay isa sa 5 similya na nagdadala ng sirang mga tagubilin, isang bagay na hindi nais ng sinumang lalaki anuman ang edad o intensyon na magkaanak. Ngunit ang mga benepisyo ng madahong gulay ay higit pa sa fertility. Sinusuportahan nito ang malusog na produksyon ng red blood cell, binabawasan ang pamamaga, pinapabuti ang kalinawan ng isip at pinapatatag pa ang inyong kalooban. Ito ang uri ng mga pagbabago na hindi mo agad mapapansin, hindi sa isang gabi, kundi sa loob ng mga linggo. Isang umaga, magigising ka na lang at mapagtatanto mong hindi ka nahirap bumangon, ikaw na ang nangunguna. At kung ang folic acid, ang tahimik na arkitekto ng istruktura ng inyong similya, ang ating susunod na pagkain ay ang bakal at pundasyon sa likod ng inyong lakas hormonal. Hindi ito matatagpuan sa seksyon ng mga gulay at malamang na kinakain nyo lang ito sa mga espesyal na okasyon. Ngunit para sa mga lalaking lampas 60, maaaring ito ang nag-iisang pinakamalakas na gatilyo para sa produksyon ng testosterone at similya na iniaalok ng kalikasan. Ating alamin. 4. Talaba oysters. Lumipat tayo sa isang pagkain na madalas ay para lamang sa mga espesyal na hapunan o magagarbong okasyon, ngunit para sa mga lalaking lampas, 60, maaaring ito na ang pinakamakapangyarihang likas na panggatong para sa lakas ng testosterone at similya ang mga talaba. Naaalala ko pa noong unang beses kong inirekomenda ang mga talaba sa isa sa aking mga pasyente, isang lalaking nagngangalang Mang Roberto. Siya ay asamtikor, nahihirapan sa mababang enerhiya, kawalan ng gana, at isang malalim na pakiramdam na ang kanyang katawan ay bumabagal sa mga paraang hindi niya maipaliwanag. Nang sabihin ko sa kanya na makakatulong ang mga talaba, tumawa siya. Ibig mong sabihin, yung pampagana pagkain para sa fertility yun
Ngumiti ako at sinabi, hindi lang basta pagkain. Isa ito sa pinakasiksik na mapagkukunan ng zinc ng kalikasan at kailangang-kailangan ito ng iyong katawan. Ang zinc ay hindi lang mahalaga. Ito ay esensyal. Kung walang sapat nito, hindi makakagawa ng sapat na testosterone ang inyong katawan. At kung walang testosterone, bumabagal ang produksyon ng similya, maaaring humina ang paninigas at nauubos ang inyong enerhiya. Isang talaba lamang ay maaaring magbigay ng higit sa inyong buong pang-araw-araw na pangangailangan sa zinc. Ibig sabihin, sa ilang talaba lamang, binibigyan ninyo ang inyong katawan ng mga hilaw na materyales na kailangan nito upang muling paandarin ang mga makina ng hormone na maaaring matagal nang natutulog. Ngunit higit pa sa zinc ang hatid ng mga talaba. Mayaman ito sa selenium, copper, omega-3 fatty acids, iron at bitamina B12. Lahat ay may mahalagang papel sa paggalaw ng similya kalusugan, ng prostate, at pangkalahatang sexual function. Hindi katakataka na ang mga talaba ay itinuturing na aphrodisiac sa loob ng maraming siglo. Sinusuportahan na ngayon ng siyensya ang alam na ng mga sinaunang kultura. Hindi lang ito mga lamang dagat. Ito ay mga mabisang kasangkapan para sa pagpapanibagong lakas ng kalalakihan. May mga lalaking nagsabi sa akin na 2 serving lang sa isang linggo ay nakagawa na ng pagkakaibang kanilang nararamdaman, hindi lang pisikal kundi emosyonal. Nagsimulang bumalik ang kanilang kumpiyansa. Nagbalik ang sigla sa kanilang relasyon sa partner. Ang tahimik na panloob na kaalaman na sila ay may kakayahan pa, malakas pa, ay nagsimulang umusbong muli. At heto, ang pinakamagandang bahagi, hindi ninyo kailangang kumain ng talaba araw-araw. 6 hanggang 8 lang 2 beses sa isang linggo ay maaaring magsimulang ibalik ang balanse ng mineral na inaasahan ng inyong katawan. Kung hindi ninyo gusto ang talaba, huwag mag-alala. Mayroon akong isang kamangha-manghang alternatibo na susunod. Dahil may isa pang pagkain, isang huling game changer na hindi kailanman isinasaalang-alang ng karamihan sa mga lalaki. Ito ay maliit, madaling hanapin, at maaaring isama sa inyong pang-araw-araw na gawain, ngunit ang epekto nito ay higit pa sa kanyang laki. Sa katunayan, maaaring ito ang pinakatagong lihim para sa pagpapalakas ng testosterone at pagprotekta sa similya pagkatapos ng edad siyesta. Tingnan natin. 5. Buto ng kalabasa pumpkin seeds. Sa wakas, pag-usapan natin ang isang pagkain na napakasimple, napakakalimutan na nilalampasan lamang ng karamihan sa mga lalaki nang hindi napagtatanto ang napakalaking kapangyarihang taglay nito para sa kanilang sigla, ang mga buto ng kalabasa. Sa totoo lang, noong una akong nagsimulang magsaliksik ng malalim sa mga natural na pampasigla para sa mga nakatatandang lalaki, hindi agad napansin ng aking mga mata ang mga buto ng kalabasa. Ngunit ang siyensya sa likod nito ay hindi maikakaila. Maliit sila, oo, ngunit ang laman sa loob nito ay ginagawa silang isang tahimik na powerhouse para sa suporta sa testosterone proteksyon ng similya at pangkalahatang kalusugan ng reproductive system. Ang maliliit na butong ito ay puno ng zinc, magnesium at makapangyarihang mga antioxidant. Eksakto ang mga sustansyang kailangan ng inyong katawan
habang tumatanda. Ang zinc, tulad ng napag-usapan na natin, ay nagpapagatong sa pag-unlad ng testosterone at similya. Ang magnesium ay may mahalagang papel sa paggalaw at enerhiya ng similya. At ang mga antioxidant, sila ay parang mga bodyguard para sa inyong mga sperm cell na pinoprotektahan sila mula sa oxidative damage na natural na tumataas habang tumatanda. Nagkaroon ako ng pasyente minsan, isang 70 taong gulang na lalaki na nagngangalang Mang Francisco, na may pag-aalinlangan sa paggawa ng mga pagbabago sa kanyang rutina. Ngunit pumayag siyang subukang magdagdag ng 1 kapat na tasa ng hilaw na buto ng kalabasa sa kanyang dieta araw-araw. Walang kakaiba. Pagkatapos ng 3 buwan, ang kanyang sperm concentration ay bumuti ng malaki, at gayon din ang kanyang kalooban, ang kanyang tulog, at maging ang kanyang presyon ng dugo. Sinabi niya sa akin, "Doc, hindi ako masyadong umasa, pero mas matalas ang pakiramdam ko, mas parang ako ulit." Ang kahanga-hanga rin ay kung gaano kadaling isama ang mga buto ng kalabasa sa inyong pang-araw-araw na buhay. Hindi ninyo kailangang lutuin, ihanda o tandaan ang mga komplikadong schedule. Ihagis ito sa inyong oatmeal, i-blend sa inyong smoothie, o kainin na lang bilang merienda sa hapon. Mababa ito sa asukal, mataas sa epekto, at perpektong akma para sa isang lalaking nagpapahalaga sa kanyang oras at kalusugan. Kung hindi kayo mahilig sa lamang dagat o gusto nyo lang ng isang plant-based na alternatibo sa mga talaba, ang mga buto ng kalabasa ang inyong matalik na kaibigan. Naghahatid ito ng mga mahahalagang mineral na kailangan ng inyong katawan upang mapanatili ang lakas, balansehin ang mga hormone, at suportahan ang masiglang kalusugan ng similya, lahat ng walang anumang abala. Ngayong nakita na ninyo ang lahat ng 5 pagkain, ang tanong ay hindi kung gumagana ba ang mga ito, ginagawang malinaw iyan ng siyensya at ng mga kwento. Ang tanong ay, handa na ba kayong gamitin ang mga ito para sa inyo? Dahil sa isang sandali, ipapakita ko sa inyo kung paano pagsasama-samahin ang 5 superfood na ito sa isang simpleng pang-araw-araw na gawain, at kung paano maaaring baguhin ng ilang minuto lamang sa isang araw ang susunod na kabanata ng inyong buhay. Manatili kayo sa akin. Ang inyong pang-araw-araw na plano ng pagkilos. Ngayong alam na ninyo ang 5 pinakamakapangyarihang pagkain para sa produksyon ng similya at sigla, ang susunod na hakbang ay ang pagsasama-sama ng lahat ng ito sa isang simple at tuloy-tuloy na pang-araw-araw na gawi. Sa paglipas ng mga taon, nakatrabaho ko ang hindi mabilang na mga lalaki sa kanilang 60s, 70s at kahit 80s. Ang ilan ay dumating sa akin na bagsak ang loob, bigo sa humihinang enerhiya, mababang testosterone, o pakiramdam ng distansya mula sa kanilang mga partner. Ngunit ang natutunan ko ay ito laging tumutugon ang katawan kapag binibigyan ito ng tamang suporta. At kapag ang 5 pagkaing ito ay ginamit ng magkakasama, hindi bilang isang mahigpit na dieta, kundi bilang isang pamumuhay, ang mga resulta ay maaaring maging napakalaki. Hindi ninyo kailangang gumawa ng malalaki at biglaang pagbabago. Hindi ito tungkol sa mga komplikadong meal plan.
Ito ay tungkol sa pagdaragdag ng mga pagkaing ito na nagbibigay sigla sa inyong araw sa paraang natural. Siguro 2 itlog sa umaga na may kasamang ginisang spinach. 1 dakok ng walnuts sa kalagitnaan ng umaga. Mga buto ng kalabasa na iwinisik sa salad o kinain bilang merienda sa hapon. Talaba 1 beses o 2 beses sa 1 linggo sa hapunan. Wala sa mga ito ang sukdulan. Ito ay pare-pareho at pinag-isipang nutrisyon lamang at ito ay gumagana. Nakita ko ang mga lalaki na gumising na may mas maraming enerhiya, nagulat ng mas matalas na pag-iisip, nag-enjoy sa mas matibay na intimacy, at nakakuha ng mas mahusay na mga resulta sa laboratorio lahat sa pamamagitan ng pag-ako sa simpleng pagbabagong ito. Hindi rin ito pisikal lamang. May mas malalim na pagbabagong nagaganap kapag napagtanto ninyong kayo na ulit ang nasa kontrol na ang inyong edad ay hindi ang problema kundi ang inyong nutrisyon. At iyan ay isang bagay na maaari ninyong baguhin. Noong nagsimula akong mag-specialist sa kalusugan para sa mga nakatatandang lalaki, inakala ng karamihan na huli na para gumawa ng pagbabago. Ngunit ngayon, mas marami na tayong alam. Ang inyong katawan ay may kakayahang higit pa sa inaakala ninyo at ang inyong potensyal para sa kasiglahan ay malayo pa sa paglalaho. Ang 5 pagkaing ito ay higit pa sa mga sustansya. Ito ay mga senyales sa inyong katawan na nagsasabing oras na para gumanap, oras na para mabuhay ng lubusan muli. Konklusyon, pagsama-samahin natin ang lahat dahil ang kaalaman na walang aksyon ay walang binabago. Kung sinundan ninyo ako, hanggang dito may alam ako tungkol sa inyo, nagmamalasakit kayo. Hindi kayo handang sumuko sa ideya na ang pagtanda ay nangangahulugan ng paghina. Nais nyo pa ring makaramdam ng lakas koneksyon at puno ng layunin. At dapat lang dahil kaya ninyo. Ang pinagdaanan natin ngayon ay hindi lamang teorya. Ito ay tunay, praktikal na siyensya na hinaluan ng mga dekada ng karanasan sa pagtulong sa mga lalaking tulad ninyo na bawiin ang kanilang enerhiya, muling buuin ang kanilang kumpiyansa at muling pag-alabin ang kanilang kalusugan mula sa loob. Alalahanin natin sandali kung ano ang hinihiling ng inyong katawan. Walnuts para pasiglahin ang daloy ng dugo at i-optimize ang hugis ng similya. Itlog para suportahan ang testosterone at protektahan ang inyong similya mula sa pinsala. Madahong gulay para tiyaking na ipapasa ang inyong DNA ng malinis at buo. Talaba para punuin ang inyong sistema ng zinc na hinahangad ng inyong mga hormone. Buto ng kalabasa bilang isang tahimik na powerhouse upang panatilihing gumagalaw ang similya at matalas ang inyong isip. Bawat isa sa mga ito ay may halaga sa sarili nitong paraan, ngunit kapag magkakasama, bumubuo sila ng isang pundasyon para sa sigla ng kalalakihan na mahirap talunin. Sa paglipas ng mga taon, nakita ko ang mga lalaking nagbago hindi lamang sa kanilang mga numero sa laboratorio o pisikal na lakas, kundi sa kung paano nila dalhin ang kanilang sarili, kung paano sila muling kumonekta sa kanilang mga partner at kung paano sila humaharap sa buhay. Iyan ang kapangyarihan ng mas mahusay na pagpili ng pagpapakain sa inyong katawan na may layunin sa halip na gawi lamang.
Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagpapakita para sa inyong sarili araw-araw. Kaya saan kayo magsisimula? Magsimula sa simple. Bukas mag-umpisa sa 2 itlog at 1 platito ng madahong gulay. Idagdag ang dakok ng walnuts. Magtabi ng 1 maliit na supot ng buto ng kalabasa sa inyong sasakyan para sa merienda. Mag-schedule ng talaba 1 beses o 2 beses sa linggong ito. Bumuo ng isang ritmo at hayaan ang inyong katawan na alalahanin kung ano ang kaya nitong gawin. At pakiusap, tandaan ninyo ito, hindi kayo masyadong matanda at hindi pa huli ang lahat. Ang pinakamagagandang taon ng inyong buhay ay hindi kailangang nasa likuran ninyo. Maaari pa rin itong nasa unahan kung pipiliin ninyo. Nakita ko na itong mangyari. Maaari kayong makaramdam ng mas malakas mag-isip ng mas malinaw at magmahal ng mas malalim. Kailangan nyo lang ibigay sa inyong katawan ang matagal na nitong tahimik na hinihiling. Heto ang pinakamahalagang aral sa buhay na maiaalok ko mula sa aking mga taon bilang isang manggagamot. Ang kalidad ng ating mga huling taon ay nakasulat sa maliliit at tuloy-tuloy na mga desisyon na ginagawa natin araw-araw. Ang tunay na lakas ay hindi nabubuo sa mga ingrande at malalaking kilos, kundi sa tahimik na pangako na ginagawa ninyo sa inyong sarili kapag walang ibang nakatingin. Kunin ang natutunan ninyo ngayon at gamitin ito. Magugulat kayo sa kung ano ang magbabago dahil kapag sinusuportahan ninyo ang inyong katawan, laging susuportahan din kayo ng inyong katawan pabalik. Kung nahanap ninyong nakakatulong ang mensaheng ito, mangyaring maglaan ng sandali upang ibahagi ito sa isang kaibigan, isang kapatid, o sino man sa inyong buhay na maaaring makinabang dito. At gusto kong marinig mula sa inyo sa mga komento sa ibaba. Ano ang isang maliit na pagbabago na sisimulan ninyong gawin simula ngayon? At sa wakas, siguraduhing mag-subscribe para hindi ninyo makaligtaan ang isa pang mensaheng idinisenyo upang tulungan kayong mamuhay ng inyong pinakamalakas at pinakamalusog na buhay.